Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. Katotohanan ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Nagpupuri at nagpapasalamat tayo sa Kanya at tayo humihingi ng tulong at kapatawaran sa Kanya. At tayo nagpapagupkup sa Allah laban sa mga kasamaan ng ating mga sarili at laban sa mga pagkakamali ng mga gawain natin. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya. At sino man ang hayaan niyang maligaw ay walang makapagpatnubay sa Kanya. Sumasaksi ako na walang Diyos maliban sa Allah. Siya'y iisa, walang kasama sa Kanyang pagkadiyos. At sumasaksi rin ako na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Wabad, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga naniwala, matakot kayo sa Allah ng may tunay na pagkatakot sa Kanya, at huwag kayong mamatay maliban kayo ay nasa kalagayan bilang mga Muslim na sumuko at tumalima sa Kanya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa'an wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa isang kaluluwa, si Adan. At mula sa kanya ay nilikha ang kanyang asawa na si Eva. At mula sa kanilang dalawa ay naglitawan o nangagkalat ang maraming mga kalalakihan at kababaihan. At matakot kayo sa Allah na siyang hinihingian ninyo sa pamamagitan niya ng inyong mga karapatan. At magbigay kayo ng pitagan at paggalang sa ugnayang kamag-anakan ng mga sinapupunan. Katotohanan ng Allah ay lagi nang nagmamasid sa inyo. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayong mga naniwala, inyong katakutan ng Allah at magsalita kayo tuwina ng mga salitang makatuwiran o makatarungan. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Upang sa gayon ay kanyang itutuwid para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, katiyakang natamo niya ang isang dakilang tagumpay. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, bago ko po simulan ang nais kong iparating sa atin lahat, ako'y humihingi ng paumanhin sakaling may masabi akong mali, malaya po ninyo akong itama at tatanggapin ko po ng bukal sa aking kalooban. Ang aking maudo ay birrul walidain, ang pagiging mabuti sa magulang, lalo na sa ating ina. Katotohanan sa mga panahong ito, tayo ay saksi sa mababang respeto sa mga matatanda, lalo na sa mga magulang. Kung gayon, tunghayan natin ang mga aral sa Islam
na dapat na pakikitungo sa mga magulang, kung gaano ito pinahahalagahan ang katayuan ng magulang na maging mabuti sa kanila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Surah An-Nisa, ayat 36. Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sambahin ninyo ang Allah at huwag kayong magtambal ng anupaman sa Kanya at gumawa ng mabuti sa inyong mga magulang. Dito sa aya na ito ay tinuturing ang magandang pakikitungo sa mga magulang at pagmamagandang loob sa kanila bilang isa sa mga pinakadakila at mabuting gawain. At ito ang pinakamarami sa gantipalang inilaan ng kataas-taasang Allah at tunay na ito ay iniugnay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba sa Kanya at sa Kanyang kaisahan. Kung kaya't marapat lamang po na tayong mga anak ay maging mabuti sa kanila. Kung ikaw na anak ay suwail sa magulang, ay hindi pa po huli ang lahat upang magbago at ipadama sa kanila ang pagmamahal bilang anak. At kung ikaw naman na anak ay mapagmahal sa magulang, masunurin sa kanila, napakalaking gantimpala po ang iyong matatamo. At yun ay ang paraiso. Huwag nating hayaang lumipas ang panahon na hindi natin may padama sa ating mga magulang ang pagmamahal at pag-aaruga, lalo na kung sila ay sumapit sa katandaan, dahil dito nila tayo kailangan bilang isang anak. Nagbigay babala po ang Allah subhanahu wa ta'ala na maging mabuti sa kanila, lalo na sa panahon ng katandaan, ng kanyang sinabi sa Quran, وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. At ang inyong Panginoon ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya at maging mabuti sa pakikitungo sa mga magulang. Maging ang isa sa kanila o silang dalawa ay kapwa umabot na sa katandaang gulang habang sila ay nasa inyong piling. Huwag kang mangusap sa kanila ng salitang kawalang galang tulad ng "uf" at huwag mo silang hiyawan o sigawan, bagkus mangusap ka sa kanila ng salitang kapita-pitagan. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, lagi natin tandaan na ang isa sa paraan upang tayo ay makapasok ng paraiso ay sa pamamagitan ng ating magulang. Katulad ng nabanggit sa hadith, at itinakda niya ang magandang pakikitungo para sa kanila at ang pagmamagandang loob sa kanila bilang isa sa mga pinakadakilang kadahilanan ng pagpasok sa paraiso, sapagkat sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang magulang na lalaki ang pinakagitna ng mga tarangkahan ng paraiso. Kaya kung nais mo, maaari mong hahayaang mawala ang tarangkahan na iyon upang alagaan ito. Kaya lagi natin pakatandaan na ang paraiso ay nasa paanan ng ating ina, maging ang ama. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Na ang ibig sabihin, at aming itinagubilin sa tao na maging mabait sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nagpasan sa kanya at nakaragdag sa kanya sa kahinaan at higit pang kahinaan, at ang pagpapasuso sa kanya sa loob ng 2 taon. Magkagayon, ikaw ay matutong magpasalamat sa akin at sa iyong mga magulang, at sa akin ang huling patutunguhan.
Ibig sabihin, maging mabuti sa iyong magulang, ibuhos sa kanila ang pagmamahal, pagsuyo at paggalang. Sa gawa, sa salita, pakitunguhan sila ng may kababaang loob, tustusan sila at huwag kailanman sasaktan sila sa salita o gawa. Lagi natin tandaan mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam na ang pagsuway at pang-aabuso sa magulang ay isang mapanganib na gawain. Ito ay kabilang sa mga pinakamalaking kasalanan batay sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Nang kanya silang tanungin, "Nais ba ninyong ipabatid ko sa inyo ang pinakamalaki sa mga malalaking kasalanan?" Kanilang sinabi, "Opo, o sugo ng Allah." Siya ay nagsabi, "Ang pagtatambal sa Allah at ang pagsuway sa magulang." Kaya marapat lamang na sundin sila kapag sila ay nag-utos sa iyo na gawin ang isang bagay maliban kung ang bagay na ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bigyan ng higit na pagpapahalaga ang kanilang mga utos kaysa sa mga voluntaryong pagsamba. Pag-iwas mula sa mga pinagbabawal nila sa iyong gawin. Tustusan sila, paglingkuran sila, at pakitunguhan sila sa magiliw na may pagpapakumbaba at awa. Huwag magtaas ng boses sa harapan nila o pandilatan man lang sila, o tawagin sila sa kanilang mga pangalan at maging matiisin sa kanila. Kung nagagalak ang magulang mo sa iyo, ay asahan mong nasisiyahan din ng Allah subhanahu wa ta'ala, batay sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kagalakan ng Allah ay nasa kagalakan ng magulang sa kanyang anak, at ang galit ng Allah ay nasa galit ng magulang sa kanyang anak. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinakita sa atin ang kahalagahan ng paglilingkod sa isang magulang sa mga sumusunod na salaysay na iniulat ni Abdullah ibn Mas'ud. Tinanong ko ang propeta, "O sugo ni Allah, ano ang pinakamainam na gawain?" Siya ay sumagot, "Pagdarasal sa tamang oras." Tinanong ko, "Ano ang susunod na kabutihan?" Siya ay sumagot, "Maging lingkod at mabuti sa kanyang magulang." Ako'y nagtanong pa, "Ano pa ang susunod na kabutihan?" Siya ay sumagot, "Jihad sa landas ng Allah." Huwag kailanman suwayin ang iyong mga magulang o hayaang magalit sila, sapagkat kung hindi ikaw ay mamuhay ng miserableng buhay sa mundong ito, lagi kang makakaranas ng hirap sa buhay, at ang iyong mga anak ay maaari po kayong pakitunguhan ng katulad ng pakikitungo niyo sa inyong mga magulang. Kausapin ang iyong magulang ng mahinahon kung may kailangan ka. Ang anak na suwail sa magulang ay haram sa kanya ang paraiso, at ang anak na naging masunurin at mabuti sa magulang ay pinapangako sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. At hindi lang po yan. Ang taong nakakagawa ng kasalanan dito sa mundo ay maaaring sa kabilang buhay ay matatamasa ang kaparusahan. Ngunit, ang kasalanan na gawa ng anak na suwail sa magulang ay hindi lang niya matatamo sa kabilang buhay, kundi maging dito sa ibabaw ng mundo. Ang parusa ay laging matatamo ng anak na suwail sa magulang, samantala ang mapagmahal sa magulang ay malayo sa anumang parusa o kalamidad sa buhay. Yan ang lagi nating tandaan, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Kaya nararapat lamang na maging mabuti tayo sa ating mga magulang upang matamo natin ang gantimpala mula dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay, ang paraiso. Ngayon ay tunghayan natin ang mga magagandang kwento ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung gaano nila pinahalagahan ang kanilang mga magulang,
lalong-lalo na ang kanilang ina. Si Abdullah ibn Abbas, isang kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa rin siyang dakilang pantas ng Islam. Itinuring po niya na ang mabuting pakikitungo sa kanyang ina o magulang ay pinakamainam na gawa na nagpapatibay o nagpapalakas ng ugnayan niya sa Allah. Nang kanyang sinabi, "Wala akong nalalamang gawain na nakapagpapalapit sa akin sa Allah maliban sa mabuting pakikitungo at paggalang sa kanyang ina." At higit pang malakas na halimbawa ay matatagpuan sa salaysay ng isa pang kasamahan ng propeta na si Abdullah ibn Umar na isa ring dakilang pantas ng Islam. Naisalaysay niya, si Abdullah ibn Umar ay nakita ang isang Yemen na nagsasagawa ng tawaf, habang pasan ang kanyang ina sa kanyang likod. Ang taong ito ay nagsabi kay Abdullah ibn Umar, "Ako ay katulad ng alagang kamelyo sa kanya. Kinarga ko siya ng higit sa pagkarga niya sa akin. Sa palagay mo ba ay nabayaran ko na siya, o ibn Umar?" Si Abdullah ibn Umar ay sumagot, "Hindi, kahit pa isang paghilab." Subhanallah, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ang pagsisikap ng isang lalaki na kinarga ang kanyang ina sa kanyang likod habang nagsasagawa ng tawaf ay hindi man lang nakabayad sa kanyang ina kahit pa isang paghilab na kanyang pinagdaanan para sa kanya. Tunay ngang matalino si Ibn Umar sa pagsagot sa lalaking yun upang ipakita sa kanya kung gaano kalaki ang pagkakautang niya sa kanyang ina. Ito ay napakalaking pagpapahalaga at maringal na katayuhan ng mga magulang, lalo na ang ating ina sa Islam. Meron pang isang magandang halimbawa. Si Ilyas ibn Muawiyah ay isang tanyag na pantas ng Islam nang ang kanyang ina ay namatay. Si Ilyas ibn Muawiyah ay umiyak. Siya ay tinanong, "Bakit ka umiyak?" Siya ay nagsabi, "Dati ay may 2 pintuan ng paraiso na nakabukas sa akin. Ngayon ay isa dito ay sarado na." Subhanallah. Doon natin makikita ng ating mga magulang, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ay isa sila sa daan natin upang makapasok sa paraiso. Kung kaya't hanggat kaya po natin ay pakitunguhan po natin sila ng mabuti. Huwag natin silang sigawan. Si Zain ay isang apo sa tuhod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at isa ding tanyag na pantas. Pinagkitunguhan niya ang kanyang magulang ng napakabuti at pagmamahal na makikita sa mga sumusunod na salaysay. Minsan, siya ay tinanong, "Ikaw ay pinakamabuting tao sa iyong ina. Ganun pa man ay hindi ka namin nakitang kumain kasama niya. Sa isang pinggan man lang." Siya ay sumagot, "Ako ay natatakot ng aking kamay ay makuha ang anumang nakita na ng kanyang mata sa pinggan. At dahil dito ay maaaring makasuway ako sa kanya." Subhanallah, ibig sabihin, siya ay napakaingat na makasuway sa kanyang ina na kahit ang pagkain sa parehong pinggan kasama niya ay iniiwasan niya. Iniisip niya na baka makita niya ang isang subo at naisin na kunin ito, subalit bago niya makuha ay maaaring makuha yung parehong subo nang hindi niya sinasadya at kainin ito. Ganito siya nag-iingat sa pagsunod sa kanyang ina na kahit sa napakaliit na bagay. Subhanallah, yun ang ibig sabihin ng birrul walidain. Kaya mahalin po natin ang ating mga magulang, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Pahalagahan sila at wag silang gawaan ng masama. Hanggang dito na lang po bilang Muslim, naway may nakuha kayong aral at lalo pang mapaigti ng bawat isa ang pagmamahal nila sa kanilang magulang. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah wa syukran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.